Pinuna ni Senador Sherwin Gatchalian sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may ilang kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects kahit mababa lamang ang kapital. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Senador Gatchalian. Magandang tanghali po at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali at magandang tanghali sa ating mga tagapanood. Opo, sa nakaraang hearing nga po, sabi nyo 5 sa top 15 contractors ang mababa yung kapital. Pero ang dami hong kontrata at bilyon-bilyon pa. Ano po bang implikasyon niyan at bakit kaya dapat maalarma na tayo dyan? In fact, nakita namin dito sa 15 listahan, tatlo doon ay single proprietor. At nakakapagtaka dahil ang single proprietor normally sa mga maliliit na negosyo yan tulad ng grocery, hair salon, sari-sari store. Pero itong pinatawag namin sa Senado, yung QM Builders, single proprietor siya pero ang kanyang kontrata ay 5 bilyon. Kaya kakaiba no ang nakikita namin at para sa akin red flags to dapat mapag-aralan ng mabuti. Ang implikasyon nito kung mababa ang kapitalisasyon ng isang kumpanya, kung marami siya kontrata, madedelay yung proyekto at magkukulang siya ng kapital. At yan din yung mga nakikita namin na maraming proyekto ang delay, marami ay ang pau dahil nga kulang sa capitalization yung kumpanya. Pero 'di ba hindi na ho itong unang beses na napag-uusapan yung maliit po yung kapital ng isang kumpanya. Nangyari na rin ho ito dun sa Farmally if I remember it Correct. correctly. Ano na ho, batay po dun sa mga napag-usapan, dun sa mga previous na ganito hong klase ng problema, ang nagawa na ho natin ng batas para hindi ho naman nauulit pa ito ulit. Itong kaso ng DPWH, meron silang mga regulasyon na tinitignan yung kumpanya. Kung yung kumpanya may kakayahan, yung kumpanya ay kaya kumuha ng maraming proyekto, ina-accredit rin to ng PCAB, no? Yung construction regulator. So titignan namin lahat ito, no? At sisiguraduhin natin na dapat lang yung mga kumpanyang merong kakayahan ang sumali dito sa mga malalaking proyekto. Ang nangyayari kasi, ito nakikita naman natin na yung mga proyekto substandard, hindi maganda yung quality. At pangalawa, maraming delay ang nangyayari. So, ibig sabihin itong mga kumpanya na ito ay nagtitipid. Nagtitipid sila dahil kulang sa kapital o nagtitipid sila dahil gusto nila mas malaki yung kanilang kita. At hindi ganitong mga kumpanya o kontraktor ang gusto natin pumasok sa gobyerno. Obviously meron hong mga kasabwat. Hindi ho ba kung ganyan Tama. ho? Yan, sigurado yan. Lumabas na yan sa privilege speech ni Senator Lacson sa pag imbestiga ng ating pangulo. Pumunta siya sa iba't ibang lugar. Nakikita natin may ghost projects. Yung mga ghost projects hindi mangyayari yan kung walang sindikato. Dahil sa pag-award pa lang ng contract hanggang pag-inspect ng contract, kausap na nila ang lahat. Hanggang pagbayad ng kontrata, may kausap na sila sa loob. Kaya nakikita namin na merong sindikato. Ang kagandahan dito may mga pangalan na. So yun ang aming uunahin patawag at sisiguraduhin natin may mananagot dito. Okay, pero yung pagdating ho sa tagal siguro no nung paglilitis nitong mga sinasabi natin makakasuhan, sabi nila masyadong mabilis daw makalimot ang mga Pilipino sa tagal din ng mga desisyon minsan ano sa ating mga korte. Ano ho ang sinasuggest ninyong paraan para makita right away na talaga hong masusolusyonan at mabibigyan ng karampatang mga kaparusahan lalo na yung mga sinasabi hong may mga kumupit no o nag-insert kaya sa ating budget. Totoo yan, Connie, no? Isa sa mga hinaing ng ating mga kababayan, mga frustrations ng ating kababayan. Kasama na ako, yung mabagal na pag-usad ng mga kaso sa prosecution level or sa korte, sa ombudsman level, mabagal talaga yung pag-usad. Kaya kailangan natin dito yung tinatawag natin whole of government approach. Lahat dapat ng sangay ng gobyerno gumagana at mabilis. Kahit na ang Senado mag-imbestiga, mag-recommend kami mag-file ng kaso sa ombudsman. Pero kung mabagal naman yung takbo, walang mangyayari rin. Kaya kailangan din namin yung kooperasyon ng iba't ibang ahensya at iba't ibang mga constitutional bodies para malabanan itong korupsyon. Oho. At sang-ayon ho kayo na dapat bumuo ho ng third party na mag-iimbestiga po?
Ako sa aking committee ay meron kaming kinuha ng mga engineering firms para tumulong sa amin. Uh, Admittedly, very complicated at technical to. No? Pag binasa natin yung libro, ano siya, puro coordinates at kung hindi ka engineer, mahirapan ka talaga sundan. At dapat rin lumabas ng opisina tulad ng ginagawa ng ating Pangulo, gumagawa ng inspeksyon para makita talaga kung ano yung nangyayari sa labas, hindi lang sa libro. Oo. So, gagamit kami ng mga independent at third-party engineering firms para matulungan tayo. Na sana ho hindi miyembro ng DPWH din, ano, yung Actually, tama ka dyan, Connie. Napakaganda yung punto mo. In fact, mayroon kami isang organisasyon na gusto sanang itap, pero nalaman namin yung presidente ay taga DPWH pala. No? At yung mga membro taga DPWH, kaya hindi na namin tinawagan yun dahil walang saysay lang kasi kung sila gagawa at imbestigahan yung sarili nila, wala rin mangyayari. Meron pa ho ba tayong nakikitang iba pang mga ghost projects? Kasi ang pinag-uusapan pa lang ho natin dito yung sa flood control eh. Correct, Wala correct. pa yung infra ng Tama ka dyan. DPWH. Ano ho ang mahaba-habang usapin ho ito at pag-iimbestiga talaga? Wala, tama ka dyan. Wala pa yung tulay, wala pang kale, wala pang buildings, wala pang classroom. Marami pa, no? Pero sa tingin ko kasi dahil itong mga flood control, nakita natin sa mga letrato at video, nasa liblib na lugar eh. Hindi mo siya makikita talaga. No, hindi tulad ng classroom na ginagamit araw-araw at nakikita ng mga magulang. Ang kalye naman araw-araw dinadaanan din. Pero itong flood control hindi dinadaanan. Pag tag-ulan, hindi pag summer season hindi mo maramdaman. At nakita ko na nasa ano siya malalayong lugar kaya kung hindi mo talaga sasadyain, hindi mo makikita, no? So tingin ko na yan ang isang dahilan kaya paborito ng mga tiwaling contractor at sindikato ang mga flood control projects. At sumagot na ho ba yung pinasupina ho na 8 iba pang contractors na hindi ho dumalo sa nakaraang hearing? Hindi pa ako nakakakuha ng update, Connie, pero kung hindi sila kung hindi sila sisipot sa supina, ang next niyan ay contempt. Makukulong na sila. Alright. At kailan ho ang ating susunod na hearing? Kausap ko si Senator Marcoleta, ang aming chairman, at tinitignan namin sa susunod na linggo ay magkakaroon na ng hearing. At makaasa po ang taong bayan na mayroong mananagot dito at mayroon tayong sasampahan ng kaso at dapat may makulong. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, Senator. Maraming salamat, Connie. Thank you. Yan po naman si Senador Sherwin Gatchalian. Samantala, susubukan po namin kunan ng pahayag ang QM Builders.